dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Menthol salicylate cap 4 plus menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil, ang mura at pinagkakatiwalaang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Ito ang DCXL News. 558 kHz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Alas 7 ng umaga. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Radyoman Aljo Bendijo. Martes ngayon, Siyam o January 9, 2024. Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo na mga mainit na balita. Traslasyon ng itim na puong Nazareno, nagsimula na galaw ng prosesyon. Mas mabilis ngayon dahil bawal nang sumampas sa andas. 200,000 mga deboto dumalo sa Traslasyon 2024 na isinagawa naman sa Cagayan de Oro City. Katiting na taas presyo sa produktong petrolyo ipinatupad ng mga oil company ngayong araw. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Davao Occidental, niyanig na naman nag-magnitude 7.1 na lindol. Dating general na nagdawit kina PNP Chief Acorda at AFP Chief of Staff Browner kinasuhan. Panuwagan scam sa Pasig City na may halos 1 bilyong investment iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation. RMN Network News. Detalye po ng ating mga balita alas 7:02 ng umaga. May tsansang makaranas ng pagulahan ang mga debotong makikilahok sa pista ng itim na Nazareno ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Ayon sa DOST Pag-asa, ang pagulan ay bunsod na rin ng pinagsamang epekto ng easterlies at localized thunderstorm na mararanasan din sa nalalabing bahagi ng bansa. Kalat-kalat na pagulan naman ang asahan sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Caraga, Davao Region, Bukidnon, Misamis Oriental at Camiguin dahil sa pinagsamang epekto ng shear line at easterlies. Umarangkada na ang prosesyon para sa itim na poong Nazareno. Nagsimula ang traslasyon bago mag alas 5 ng umaga kanina pagkatapos ng ginawang panalangin sa umaga.
Bagamat may mga panakanakang pag-ulan na itinuturing na pagbabasbas, mas mabilis ang usad ng prosesyon ngayong taon kumpara sa mga nagdaang traslasyon. Ito ay dahil na rin sa bagong disenyo ng andas at sa bagong patakarang nagbabawal sa pagsampa ng mga deboto na karaniwang nagdudulot ng pagbagal ng andar ng prosesyon. May mga nakapaligid na Hijos del Nazareno sa andas na sumasaway sa mga deboto para o sakaling magpumilit na sumampa. Kahit bawal ang pagsampa, pwede pa rin namang magpunas ng panyo o tuwalya sa imahen sa pamamagitan ng paghahagis nito. Sa ngayon, nasa Finance Road na sa Maynila ang dulo ng andas. Wala pa namang naitatalang malubhang na sugatan sa traslasyon. Samantala, mga deboto tuloy lang sa pagkasama sa traslasyon kahit masama ang lagay ng panahon. Report mula kay Radyoman Eman Mortega. Eman. RMN Live Report. Sa kabila nga ng nararanasang masamang lagay ng panahon ay hindi ito alintana ng mga deboto na nakikibahagi sa traslasyon. Bagamat ipinagbabawal, marami sa mga deboto ay nakapayong habang ang iba naman ay nakasuot ng jacket na may hood. Hindi naman sila masita ng mga otoridad dahil ilan sa mga nakapayong ay pawang mga senior citizen. Bagamat hanggang umusad ang traslasyon, bahagya itong bumaga dahil Boss Eman, babalikan ka na lamang namin at ayusin muna natin ang ating signal dyan. Samantala, ilang mga deboto aminadong mas maayos ang isinasagawang traslasyon ngayong 2024 kumpara noong mga nakaraang taon bago ang COVID-19 pandemic. Alamin natin ang detalye mula kay Radyoman Chill Emprido. Chill! Ang ilan na po tayo sa Balikan natin. Chill. Balikan natin. Nagkakaroon tayo po ng mga aberya sa ating signal dahil nagpapatupad po ng signal jamming lalong-lalo na dyan sa Maynila. Balikan natin maya-maya si Chill. Abantala, dito muna tayo. Opo, pasensya na po dahil para po sa seguridad yan sa ginagawang pong prosesyon itong traslasyon 2024 halos napakalawak po ng lugar sa Metro Manila ay may mga signal jammers. Isabuhay naman ang diwang ng traslasyon. Ito pong hamon ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga deboto ng Itim na Nazareno ngayong pagdiriwang ang kapistahan ng Itim na Poong Nazareno sa ginanap na Misa Mayor o ito pong Concelebrated Mass kaninang hating gabi. Nagpasalamat ang kardinal dahil nakapagdaos na ulit ng traslasyon makalipas ang 3 taon. Sinabi pa ni Cardinal Advincula na umasa siyang magsisilbing instrumento ang mga deboto para makita ng kapwa si Jesus sa bawat isa. Ibig naming makita si Jesus. Juan 12:21. Ito ang sigaw ng mga puso natin ngayon. Ibig nating lahat na makita si Jesus. Pagnilayan natin ang 3 aral. Makita si Jesus. Makita ni Jesus. At maipakita si Jesus. Ayon sa Manila Public Information Office, pumalo na sa 170,000 ang crowd estimate na dumalo sa misa kanina. Samantala, tuloy-tuloy naman ang oras-oras na misa sa Quiapo Church na nagsimula kahapon. Ang traslasyon ay reenactment na paglilipat ng imahe ng Itim na Poong Nazareno mula sa San Nicolas de Tolentino Parish sa Intramuros patungo sa kasalukuyang kinalalagyan nito sa Quiapo Church. Nasa mahigit 2 milyong deboto ang inaasang lalahok sa prosesyon na 3 taong natigil dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala, magtungo naman tayo sa Cagayan de Oro. 200,000 mga deboto ang dumalo naman sa Traslasyon 2024.
Radyoman Menzi Montes ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 200,000 na mga deboto ang dumalo sa traslasyon ng itim na puong Nazareno sa Cagayan de Oro City ngayong araw. Ayon kay Police Colonel Salvador Radam, ang City Police Director ng lungsod, na mahigpit ang seguridad na ipapatupad. Dagdag pa dito na buong araw makadeploy ang mga otoridad para sa seguridad ng mga deboto na pupunta sa Nazareno Parish. Humihingi naman si Colonel Radam ng paumanhin sa publiko sa pansamantalang mawawala ang signal ng mga telecommunication at ang pagsasara ng mga daanan sa traslasyon ng Black Nazaran. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyoman Menzi Montes, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Menzi Montes. Balikan natin si Radyoman Eman Mortega, nakatutok pa rin sa Traslasyon 2024. Mga deboto tuloy lang sa pagsama sa traslasyon kahit pa masamang lagay ng panahon. Eman, nasa ka banda? Radyoman Aljo, nandito tayo sa bandang huli nitong traslasyon kung saan sa kabila nga ng naranasang masamang lagay na panahon ay hindi ito alitang nakikibahagi dito sa pinagbaba marami boto habang nandiyan. Okay, sige. Balikan natin maya-maya si Eman. Kukuha lang tayo ng magandang spot dyan dahil po sa mga signal jammers again. Dyan sa Kalakang, Maynila. Dahil pa rin dyan sa seguridad ay pinatutupad. Bunsod ng Traslasyon 2024. Samantala, si Radyoman Silvestre Rambo Labay nakatutok pa rin sa Traslasyon 2024. Rambo sa kabanda, good morning. Good morning, Radyoman Aljo at Kuya Sander. Malapit na ako dito ako sa Ayala Bridge kung saan ay malapit na yung binabanggit ng mga kababayan Radyoman Aljo. Itong traslasyon ng Poong Nazareno dahil ang palatandaan ko kumakapal na itong mga tao deboto na kanina pa'y sumusunod sa Poong itim na Nazareno dito sa Ayala Bridge at tinitingnan ko na lamang yung lubid na palatandaan na paparating na ang traslasyon ng Poong Nazareno. Mula dito sa kinaraunan ko sa Ayala Bridge, kakaliwa itong paparunan sa Palangka, pagkatapos kakanan sa Quezon Boulevard, kakanan muli sa Arligue, then kakanan sa Fraternal, kakanan sa Vergara, at kakaliwa sa Doque de Alba, kaliwa din sa Castillo sa pagkatapos nito, kakaliwa sa Parmesio Street, then kakanan Arligue, kaliwa sa Nepomuceno, at kaliwa sa Concepcion Aguila, then tuloy-tuloy kakanan sa Carcer Street, kanan naman sa Hidalgo, tuluyan sa Plaza del Carmen, kaliwa sa Bilibid Viejo, then tuloy-tuloy hanggang Gonzalo Puyat, kaliwa sa JP Rizal, JP de Guzman Street, then kakanan sa Hidalgo, then kaliwa yan sa Quezon Boulevard, kanan sa Plaza Miranda, tuloy-tuloy yan sa Quiapo. Sa mga oras na ito ay kumakapal na yung mga deboto at umaambon na naman Radyoman Aljo dito sa kinaroroonan ko. Kasama mo sa Traslasyon 2024 Special Coverage, Radyoman Silvestre Rambo Labay ng DZXL News. Tata, RMN. Thank you, Rambo Labay. Samantala, balikan po natin ang ulat ni Chill Emprido, naroon din sa Quiapo. Chill! Radyoman Sander, Radyoman Aljo, aminado nga ang ilan sa deboto ng Poong Itim na Nazareno na mas maayos at organisado ang isinagawang traslasyon ngayong taon kumpara noon bago pa magkaroon ng COVID-19 pandemic. Ito'y kasunod ng mga pagbabago na ipinatupad ngayong 2024 para sa traslasyon. Simula noong Sabado, napansin na ng mga deboto na organisado ang naging takbo ng tradisyonal na pahalik o pagpupugay sa Black Nazarene. Sa panayam ng RMN Manila sa 10 taon ng deboto na si Nanay Telma Lucina mula pa sa Masbate, sinabi nitong mas magaan ngayon at hindi ganun kagulo ang pagsisimula ng prosesyon kaninang madaling araw. Aniya, sana daw ay magtuloy-tuloy ito hanggang maipasok muli ang andas ng Poong Nazareno pabalik sa Quiapo Church.
Kakaunti na lang kasi ang nagtatangkang sumampa sa andas dahil sa harang na tempered glass case nito, di kagaya noon na halos magkasakitan na ang ilang deboto. Kung kanina ay medyo mabilis ang paggalaw at pag-usad ng andas ng Poong Nazareno palabas ng Quirino Grandstand, ngayon naman ay bahagyang bumagal ito dahil na rin sa dagsa ng mga deboto na sumalubong sa prosesyon. Nararanasan pa rin ang malakanakang pag-ambon dito sa Maynila na isa rin sa dahilan ng pagbagal kanina ng prosesyon. Samantala, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga deboto na magpupunta pa sa Quiapo Church mamaya na huwag nang magdala ng gamit upang maiwasan ang pagkaantala sa pila at mabilis na maipasok simbahan para sa kada oras na misa. Kasama mo sa Traslasyon 2024 Special Coverage, Radyo Manchil Emprido ng DZXL News 558 Manila, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyo Manchil Emprido. Mahigit 26,000 na mga devotees nakikisa sa misa sa Quiapo Church. Nakatutok pa rin doon, Radyoman Angel Ronquillo. Angel. Network News. Angel. Good. Balikan natin maya-maya. Pihit sa kaliwa. Sa kanan. Signal jammer. Matindi no? Anyway, sige. Punta mo na natin. Saan? Ayan. Sige. Naroon naman po sa isang medical command post si Radyoman Rhea Mamogay Su. Nasa may Kartilya ng Katipunan. Good morning, Rhea. Good. Rhea. Babalikan po natin ang ulat ni Radyoman Rhea Mamogay Su. Rhea? Rhea? Patuloy na nakaantabay ang mga tauhan ng Manila District Manila Risk Reduction and Medical at Emergency Unit ng Philippine Red Cross dito sa Incident Command Post para magbigay nga ng medical assistance. Batay sa monitoring ng Incident Command Post dito sa Kartilya ng Katipunan sa isinasagawang Nazareno, ngayong araw, January 9, pagdiriwang ng piyesta ng Itim na Nazareno isinugod sa Field Hospital dito sa Kartilya ng Katipunan kaninang alas 2 ng madaling araw ang isang 20 anyo sa dalagita matapos masubsob at masugatan ang baba. At alas 2:28 naman na madaling araw kanina, isang 56 anyos na babae naman ang nakaramdam ng pagkahilo habang kaninang pasado alas 4 ng umaga, isang 74 years old na lalaki ang sumama rin ang pakiramdam habang nasa Dalpan Bridge. Pasado alas 5 naman ng umaga ng kanina, isang 30 anyos na babae naman ang inireklamo ang pananakit ng kanyang braso. Bukod dito kahapon, January 8, ay nagsimula na nga itong monitoring ng Medical Command Post para dito nga sa traslasyon ng Itim na Poong Nazareno. Isang 20 anyos na babae ang nagreklamo naman ng pananakit ng tiyan. Sa ngayon umaambon sa kasalukuyan at sa mga hahabol pa para sumali dito sa traslasyon ng Itim na Poong Nazareno, magdala ng pananggalan sa ulan, magbaon din ng tubig para hindi ma-dehydrate dahil yan minsan ang dahilan ng pagkahilo at pananakit ng ulo. Yan ang ating update mula dito sa Incident Command Post sa lungsod ng Maynila. Kasama mo sa Traslasyon 2024 Special Coverage. Radyoman Rhea Mamogay Su, Tatak DZXL News 558 Manila, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Rhea Mamogay Su. Oras natin 7:16 ng umaga, sinulog Grand Parade naman sa Cebu. Pinaghandaan na rin ang seguridad, signal ng mga cellphone network hindi puputulin. Nakatotok dito, Radyoman Ken Galinea, RMN Cebu. Ken, may budag. Hindi magpapatupad ng signal jamming sa cellphone sa araw ng sinulog Grand Parade sa South Road Properties ngayong Enero 21. Ito ang inahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama na ayon sa kanya, parang Jurassic na panahon ng pagputol sa cellphone signal sa araw mismo ng sinulog Grand Parade. Ginawang ehemplo ni Rama ang Times Square sa New York City na hindi nagpapatupad ng cellphone signal jamming sa kanilang New Year countdown. Sa nakaraang sinulog Grand Parade na unang ginawa sa SRP noong 2023, hindi rin ipinatupad ng mga sinulog organizers at ng PNP ang signal jamming. Kasama mo sa Arimin DYHP Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak RMN. Thank you.
Samantala sa iba pang balita ay pinatupad na po ng mga oil company ang katiting na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. 10 sentimos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Epektibo ang oil price hike kaninang alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na mamaya pang alas 4 ng hapon magpapatupad ng kaparehong taas presyo. Ito ang unang oil price hike ngayong taon matapos na magpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis noong nakaraang Martes. Mga tricycle driver naman sa Butuan City nakatanggap ng fuel subsidy. Report gikan kang Radyoman Ivy Falcone, RMN Butuan. Ivy, may butag. Isinagawa ng LGU Butuan ang pamamahagi ng fuel cash subsidies sa mahigit 1,700 registered tricycle drivers. Ang pamamahagi ng fuel subsidy ay pinangunahan ng City Transportation and Traffic Management Department alinsunod sa City Ordinance Number 7044-2024 na nilagdaan ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Layunin ng nasabing programa upang bigyan ng tulong pinansyal ang mga registered tricycle drivers dito sa lungsod kung saan sobrang naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Ang pamamahagi ng nasabing cash subsidies ay tatagal hanggang araw ng Biyernes, Enero 12 nitong taon kung saan kada araw tatanggap lamang sila ng tig 350 drivers. Kasama mo sa RMN DXBC Butuan, Radyoman Ivy Falcone, Tatak, RMN. Thank you, Ivy Falcone. Samantala, tataas naman ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Enero. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, ito ay dahil sa mas mahal na kuha nila ng kuryente sa spot market noong nakaraang Disyembre. Bukas malalaman ang eksaktong halaga ng itataas sa January billing. Samantala, nagpaalala naman ng Meralco sa mga consumer na magtipid sa kuryente lalo na ngayong inaasahan ng epekto ng El Nino sa bansa. Oras natin 7:19 ng umaga, inflation rate sa Ilocos Region muling bumaba. Report mula kay Radyoman Buds Agtalaw, IFM Dagupan. Buds. Muling bumaba ang inflation rate sa Ilocos Region noong Disyembre ayon na din sinalabas ang Philippine Statistics Authority dito sa Ilocos Region. Sa pinakaling datos, nasa 2.3% inflation rate ang naitala noong nakalipas sa buwan na mas mababa sa 2.9% noong nakalipas sa taon. Ayon sa PCA Regional Office, iba pang nag-ambag sa mas mabagal inflation rate noong buwan ng Disyembre ay kinabibilangan ng mga housing, mga tubig, electric, gas at iba pang fuel indexes, mga kasangkapan, kagamitan at sa kabahayan at maintenance household at iba pa. Ang average inflation sa Ilocos Region ng 2023 ay nasa 5.1%, mas mabawas sa national average sa 6% at 8.2 noong 2022. Ayon pa sa PSA na bumagal ang food index itong Ilocos Region sa nakalipas sa buwan ng Disyembre kung saan ay nasa 5% sa nakalipas kumpara sa 7.5 noong nakalipas sa buwan. Sa mga lalawigan sa Ilocos Region ng La Union nagtala ng pinakamataas inflation noong Disyembre na nasa 4.1, sinundan ng Pangasinan na may 2.7 at 1.2 sa Ilocos Norte. Kasama din dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Buds Agtalaw, Tatak, RMN. Maraming salamat, Buds Agtalaw. Samantala, Davao Occidental niyanig ng magnitude 7.1 na lindol. Detalye mula kay Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Nagising ang mga Dabawenyo sa pagyanig ng magnitude 7.1 na lindol kaninang alas 4:48 ng umaga, January 9, 2024. Sa report ng PHIVOLT, Sarangani Island, Sarangani sa Davao Occidental dito sa Region 11, ang sentro ng pagyanig na italagin ang intensity 4 sa Malongon, Alabel at Kiamba, Sarangani sa Region 12. Ramdam ng mga kababayan sa Davao Region at Sarangani Province ang lindol at ayon sa post ng netizens, medyo matagal-tagal din bago nawala ang pagyanig. Samantala, wala namang banta ng tsunami dito ayon sa PHIVOLT. Sa ngayon, sinusuri na ng mga otoridad kung may napinsala at nasaktan sa malakas na pagyanig. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak RMN! Maraming salamat, Radyoman Renz Barbarona. Samantala, sinampahan na reklamo ang dating general at ngayon ay vlogger na nagdadawit sa liderato ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I-recognize sa post ng dating general ng Philippine Army na si Johnny Laksamana Macanas na nagsabing kinausap umano ni Acorda at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang Pangulo para bumaba na sa pwesto. Ayon kay General Acorda, nasaktan siya dahil sa paggamit sa kanila para magpakalat ng mga maling impormasyon, bagay na hindi raw niya mapapatawad. Bagamat inirerespeto niya ng PNP ang freedom of speech at freedom of expression, ay mali ang pagpapakalat ng maling impormasyon upang gamitin sa pansariling interes.
Tukoy na ng mga otoridad ang 3 sospek sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon noong nakaraang taon. Ayon kay Presidential Task Force on Media Security, Executive Director Yusek Paul Gutierrez, nasampahan na rin ang mga ito ng kasong theft at murder. Sa ngayon, maglalabas din ng most wanted poster ang mga otoridad para sa agarang pagkakahuli sa mga sospek. Pinatay si Humalon habang nagpuprograma sa loob ng kanyang bahay noong November 5, 2023. 4 na motibo ang sinisilip ng mga otoridad na kinabibilangan po ng away sa lupa, negosyo, politika at personal. Samantala, oras natin 7:23 ng umaga, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang paluwagan scheme sa Pasig City na nakapag-biktima na ng hindi bababa sa 50 katao. Ayon sa ulat, aabot sa halos 1 bilyong piso ang investment sa BNY o Banipal na kilala rin bilang Benta Paluwagan. Nasa 50 individual ang nagsampa ng reklamo laban sa may-ari nitong si Rohani Velasco matapos mabigong mag-remit ng mga cash dividend o payout sa mga nag-invest mula pa noong Disyembre. Ayon kay NBI National Capital Region Assistant Regional Director Joel Tuvera, posibleng sampahan ng kasong estafa itong si Velasco at mga kasabwat nito. Ayon sa ilang nagrereklamo, magbabayad ang members ng slots para maging bahagi ng paluwagan kung saan nasa 40% ng investment ang ipinangakong makukuha ng mga sasali. Noong unang araw ay maayos pa pero nagsimulang magkaproblema ng gamitin umano ni Velasco ang pinaiikot na pera para sa pansariling mga luho. Ay kay Pasig City Mayor Vico Soto, sa wholesale lamang nakarehistro ang BNY PAL kaya't illegal ang kanilang investment at lending business. 7:24 ang oras ngayon, isang lady drug pusher ang huli sa bypass operation sa Masbate City. Kasama natin sa Balita Radyo Man Ram Season ng RMN Masbate. Tuluyan nang natapos ang pagtutulak ng pinagbabawal at droga ng isang 46 anyos na lady drug pusher matapos itong mahuli ng mga otoridad sa inilatag na bypass operation sa Masbate City. Kinilalang na aresto na si Maria Aurora Doronila Natural, dalaga, online seller at restaurante ng Purok 1, Barangay Nursery, Masbate City. Naaresto si Doronila ng Masbate City Police, RPDEU 5, BIU 502nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 at Lead Unit, PPDEU na pinamunuan ni Captain Salven Kinalayo, OICPIU sa pakikipag-ugnayan sa PDEA sa inulunsad na drug bypass operation sa JM Robredo Boulevard Extension na Barangay Espinosa na naturang lungsod. Nasamsam mula sa suspetsado ang 22 piraso ng small at medium heat sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng 12 grams ng shabu at nagkakalaga ng 81,600 pesos, 500 peso bypass money, may serial number FQ628287, 500 peso budol money at 9,100 peso cash. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o violation of Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isinampa lamang kay Doronila na ngayon ay nakapit na sa Masbate City Police Station. Kasama niyo sa RMN Masbate, Radyoman Ram Season, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Ram Season. 17 taong gulang na dalagita hinalay bago naman patayin sa Cadiz City, Negros Occidental. Report mula kay Radyoman Albert Hiner, RMN Bacolod. Inutos na ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. ang agarang pagkilala at pag-aresto sa suspesado sa paghahasa at pagpatay sa isang 17 anyos na dalagita sa Purok, Masinulundon, Barangay Magsaysay, Cadiz City, Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Cadiz City PNP, huling nakita ang biktima Enero 7 ng umaga para kumuha ng tubig sa balon nang hindi na nakauwi at pinaghahanap na ng pamilya. Kahapon nang makita ang bangkay na biktima na hubot-hubad, may sugat sa kanyang liig at katawan at batay sa medical examination lumalabas na ito ang ginahasa. Sa ngayon, isang 62 anyos na kapitbahay mismo ng biktima ang sang person of interest ng mga otoridad. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Carmen. Dengan salamat Albert Hiner. 7 insidente ng pamamaril na itala sa Negros Oriental sa unang linggo ng taon. Kasama natin sa Balita Radyoman Anthony Maginsay ng RMN Dumaguete. RMN Network.
Katahimikan ng Negros Oriental galing sa karahasan at patayan. Ilang buwan lamang nararamdaman. Ngayon biglang ikinabahala ng taga Negorrense ang sunod-sunod na patayan ang nangyayari sa lalawigan. Paano kasi? Unang linggo pa lamang sa buwan ng Enero 2024, mayroon ng 7 mga kaso o insidente ng pamamaril ang naitala sa lalawigan. Enero 3, binaril at sugatan si Felicitas Iyog sa bayan ng Bakong. Enero 4, binaril patay ang isang magsasaka na si Jaime Morales sa Gihulngan City. Enero 6, pinaulanan ng bala ang bahay sa Ayungon ng isang Grego Gaudja o nagpakilalang Roel Digamo noong 2022 national election. Enero 6 pa rin, binaril patay ang isang magsasaka na si William Kimada sa Siaton. Enero 7, 3 insidente ng pamamaril ang naitala sa lalawigan. Binaril patay si Rocky Palalos sa Sibulan. Patay din ang isang 27 taong gulang matapos binaril sa bayan ng Tayasan at may binaril din sa bayan ng Mabinay. Mga suspek sa mga barilan na ito kadalasan nakamotor o riding in tandem. Mayroon namang 2 suspek ang nag-surrender kahapon ayon sa PNP Provincial Director Police Colonel Ronan Claraval. Ginawa na ang lahat ng PNP ang investigasyon upang mahuli ang mga salarin. Tinitingnan din ang anggulo ng mga barilan na ito. Mayroon anyang dahil sa personal na away. Ang kasama mo sa DYWC Armen Dumaguete, Radyoman Anthony Maginsay, Tatak Armen. Maraming salamat Radyoman Anthony Maginsay. Eto na siya. Cyril Manabat may patama sa mga hindi raw marunong rumespeto at nambastos sa kanya. O, Diyos yan. Anong update sa ating showbiz? Good morning, Tito Aljo, pati Kuya Morning. Sander. Ayan, maulan na. Blessing daw yan, pista blessing. ng Team na Nazareno. Eto nga, naging palaisipan sa mga netizens kung sinong personalidad ang pinapatamaan ng aktres na si Cyril Manabat sa kanyang Instagram stories na elderly people na hindi umano marunong rumespeto at nambastos sa kanya. So meaning matanda na. Hindi ako yun, ha? Sa IG story ni Cyril, naglabas ito ng saloobin tungkol sa masamang karanasan sa taong hindi niya pinangalanan kung saan hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong may edad na at nahihirapang magbigay respeto sa kapwa nilang tao lalo na sa mga batang kagaya niya. Tila hindi na pagbigyan kasi ng aktres ang request o nais mangyari ng matandang tinutukoy niya kaya sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Post pa ni Cyril, hindi siya mahirap lapitan lalo na kung hihingi sa kanya ng pabor. Ang hiling lang daw ni Cyril, sana i-approach siya ng maayos at galangin kung ano man ang kanyang magiging desisyon. Wow, sino kaya siya? Ha? Si Cyril. Ngayon ko na nakita yung mukha niya. Ngayon mo lang nakita yan, Tito Aljo. Ano yan sa Going Bulilit yan? Yun ba? Ngayon ano siya, grabe na yan. Grabe ang laki ng ano niya, improvement. Yes. Saan? Sa ano, personalidad. Sa personality niya. Ano ba? Oo, Okay, ang laki sige. ng improvement niyan. Simula nung bata siya nang umaarte, ngayon ano na. Oo, dalaga na siya. Dalaga na siya. Okay, sige. At thank iyan you. ang entertainment niya sa nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak Aramet. Thank you, Thank Diyosa Yan. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Magandang umaga, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. 7:31 ng umaga.